At sa nakaraan ng sinabihan ng matanda si Lee Jun na sa kondisyon nito ay hindi niya maaabot ang 2-star level sa buong buhay niya at sa pagpapatuloy ng kwento. Tugon ni Lee Jun sa matanda na may kawalang kasiyahan na kapansin-pansin sa kanyang ekspresyon ng mukha na hindi niya kailanman ikatutuwa ang ganitong paraan kaya tinanong niya ang matanda kung bakit lagi siyang nagsasalita ng mga ganitong bagay. Determinasyon ay lumilitaw sa kanyang tingin at nagtatanong na ano ang dapat niyang gawin kung nais niyang maging malakas. Tinanong ng matanda si Lee Jun na nakatayo sa lupa na habang ang matanda ay nakalutang sa ere sa harap niya na sinabing walang ganoong pamamaraan na pwede niyang sundin at sinabi naman ni Lee Jun na gagawin niya iyon kahit papaano. Natahimik saglit ang matanda na nilapit ang pamaypay sa bibig nito at habang nag-iisip ay pinagmamasda niya si Lee Jun, na siyang bahagyang tinapik ang pamaypay nito sa kabilang palad na sinabing gusto niya ang kanyang pag-uugali. At makikita natin ang matanda na sa likuran nito ang mga pulang bulaklak ng puno ng cherry blossom at nang makapagdesisyon ay sinabi niyang okay mabuti na hindi naman masakit na maging medyo mapagbigay siya pagkatapos ng kanyang kamatayan at naging ganap na master na nga ito ni Lee Jun ang matandang lalaki na martial artist ng kasaysayan. Sumapit na ang umaga at makikita natin ang modernong lungsod na may klima ng magandang panahon, at ang eksena ay lumipat sa loob ng kafe na makikita ang inumin sa mesa, at si Lee Jun ay nakaupo sa mesa na nakatutok ang tingin sa kanyang cellphone. Napabuntong hininga siya nang maalala nito ang isang bagay na may ekspresyon ng hindi nasisiyahan sa kanyang mukha. Nang biglang ang master niya hawak ang pamaypay ay lumitaw sa tabi nito na siyang nagulantang naman si Lee Jun at ang master niya ay nagtanong kung bakit siya napabuntong hininga na kahit siya naman ay siniswerte. Ibinuka ni Lee Jun ang kanyang bibig ng malawak at hinawakan ang kanyang dibdib na napasigaw sa matandang master na sana ay tigilan na niya ang pagpapakita ng hindi inaasahan at akala niya ay halos mahulog na ang kanyang puso dahil sa ginawa nito, na habang ang matandang master niya ay hindi pinansin ang sinasabi ni Lee Jun. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni Lee Jun na siyang kinuha niya ito kaagad at tiningnan, at makikita ang mensahe sa kanyang cellphone na ang kanyang pagbayad gamit ang card ay naaprubahan, na umabot ang binayad nito ng mahigit sa 150,000 pesos sa blacksmith workshop na napasabi na lang siya na kailangan ba talaga magbayad ng ganito kalaki. Ang matandang master ay nanatili lang sa iisang lugar at tumitingin kay Lee Jun na pinapaypay ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na ito lamang ang paraan upang mapabuti ang kanyang mahinang skills na sinabi naman ni Lee Jun na kailangan ba talagang magdala ng 50 kilo na singsing na bakal sa paligid ng kanyang mga binti. At inaalala ni Lee Jun ang eksena nang kinausap niya ang panday na napatingin sa kanya na may questionableng tingin at nagtataka kung saan niya dapat gamitin ang ganoong bagay na ini-order niya. Na siyang ipinatong na lang ni Lee Jun ang ulo nito sa mesa na nakakaramdam ng kaunting hiya na itinanong sa kanyang mentor na hindi ba yun masyadong makalumang paraan, na kung saan nainis ang matandang master nito na sinabing kung hindi lang talaga siya mabait ay papatayin na siya nito dahil masyado siyang nagsasalita at madaming reklamo. Napatayo na lang bigla si Lee Jun at napasigaw na napatingin sa kanyang master na sinabing akala niya na hindi na nila muli itong pag-uusapan pa, na siyang ikinabigla naman ito ng babaeng staff hawak ang tray na may baso ng juice malapit sa kanya habang tinitingnan lang si Lee Jun ng kanyang master. Dumaan na ang babae at narinig ni Lee Jun ang pagtawag nito sa kanya na isang baliw. Umupo na lang ang ating bida at tiningnan ang cellphone sa kahihiyan na hiniling sa matandang master na huwag na siya nitong kausapin na habang ang master nito ay tinuturo ang kamay sa kanya at inaasar pa si Lee Jun. Binuksan naman ito at nakaturo ang daliri sa kanyang sistema at inisip sa sarili na hindi na siya magsasalita ng malakas ng katulad na nito lamang na sitwasyon. At tiningnan niya ang kanyang status window system na nadagdagan ng ilang mga puntos ang kanyang mga attribute stats at mayroon ding pagpipilian upang pumili ng mga properties at saka may menu button din. Ipinatong ni Lee Jun ang kanyang ulo sa kanyang kamay na habang pinagmamasdan ang sarili nitong sistema at napagtanto na ang pag-aangat ng isang kakayahan ay medyo mahirap pala kaysa kanyang iniisip at pagkatapos niyang matutunan ang origin divine skills ay ang limitasyon ng kanyang inner chi ay nadagdagan sa 620 points. At habang nanatiling nakahalumbaba ang ulo nito sa kamay niya ay binanggit ni Lee Jun na ang Origin Divine Skill ay tiyak na isang mahusay na martial arts. Na kung saan proud na sinabi ng matanda na bilang ang kanyang master ay muli niyang ipagdidiin ito sa kanya bilang kanyang nag-iisang disipulo at ipinapahayag niya ang pinagmulan ng Origin Divine Skill ay ang kasukdulan ng kanyang mga pagsisikap sa buong buhay at ang kanyang Profound Energy Skill ay sumasaklaw sa rurok ng martial arts. Na siyang bored na sumagot si Lee Jun at nag-oo na lang at inaasahan niya na ito sa kanyang master.
Binalik niya muli ang tingin sa kanyang sistema na napagtanto at nagpasalamat dahil sa tulong ng kanyang master sa pag-training ng Origin Divine Skill ay siya ay ligtas na nakamit ang 2-star level na habang ang matandang master niya na hindi nakatingin sa kanya ay nagmumukmak na ang mga kabataan sa panahon ngayon ay naging ganap na pasaway. Pinindot naman ni Li Jun ang isang button na inisip na pipiliin niya ang madaling daan, at matapos niya pindutin iyon ay kaagad naman tumunog ang cellphone niya at sinulyapan ang notifikasyon ng mensahe. Tumayo na siya sa mesa habang binabasa ang mensahe sa cellphone na itinanong ng master niya kung saan siya pupunta na sinabi naman ni Li Jun na natapos na ang panday sa paggawa ng inorder niya na singsing na bakal. Lumabas na siya sa loob ng establishmento nang may isang boses ang nakapansin sa kanya at sinabi sa kasamahan nito na tingnan nila kung sino ang andito ngayon, na lumingon naman si Li Jun kung saan nanggagaling ang boses, at sa harap niya ay ang tatlong lalaki na tila parang handa na kutsain siya nito. Nakangiti silang lahat at ang nakatayo sa harap ay nagtatanong na hindi ba ito ang inabandona ng kanyang angkan, at nagsimula ang lalaki na laitin si Li Jun na nakatayo sa bangketa. Habang tinitingnan niya ang tatlong lalaki ay napagtanto niya na ang tatlong bastardo na yun ay ang kanyang mga kaklase at sila ay nasa level na ng E-class na bagamat hindi ito high class ay iba ang level nila kumpara sa F-class na hindi katulad niya na sila ay grupo na naman ang dugo ng kanilang mga angkan. Kaya naman pumikit na lang siya na napabuntong hininga at sinabihan ang tatlong lalaki na huwag na silang pumili ng away sa kanya at umalis na lang. Agad siyang tinutulak ng lalaki sa dibdib na minura si Li Jun at sinabihan na hindi na siya nito nabubugbog kamakailan lang kaya naman masyado na siyang matapang. At ang lalaking nasa gitna ay nagsimulang tumawa na binaling ang tingin sa kanyang mga kasama na sinabihan raw siya ni Ki Hong na huwag siyang hawakan hanggat hindi pa nagsisimula ang pasukan na humingi na paumanhin tungkol dun. Na siyang iniabot nito ang kamay niya kay Li Jun na niyaya kung sasama ba siya sa kanila patungo sa Divine Power Sect, at baka malay lang nito na baka mas maganda ang pakikitungo nila sa kanya kung magkasama sila. Tumalikod na lang si Li Jun at sinabihan ang lalaki na manahimik na siya, na siyang may mapangutsang tingin ang lalaki na sinabi na siya ay puno ng pride na kahit siya ay galing sa respetadong angkan, at kung makita man siya ng master nila ay baka gustuhin pa nito na makipagtunggalian sa kanya. Ngunit maya-maya lang ay hindi na natapos ang pagsasalita ng lalaki nang may nagliliyab na nakamao ang malapit sa kanyang mukha, na siyang isang malakas na suntok ang ibinigay na sagot ni Li Jun sa kanya at napalipad na lang ang lalaki sa malayo na hindi man lang nakareact ang dalawang kasama nito sa atake ng ating bida. At ang isang ngipin ng lalaki ay lumipad mula sa kanyang bibig kasabay ng paglabas ng dugo, na siyang habang galit na pinagmamasdan siya ni Li Jun na nakataas ang kamao na binalutan ng dilaw na aura. Napatingin naman ang dalawang lalaki sa isang kasamahan nila na napalipad na nagulantang sa nangyayari, at habang nakataas ang kamao ni Li Jun ay galit nitong sinabi sa lalaking sinuntok niya na sinabihan na siya nito na tumahimik na. Kaagad naman na sumugod patungo sa kanya ang dalawang kasamahan nito na sumigaw na masyado na siyang mayabang, napapikit naman si Li Jun at lumitaw ang isang malaasul na aura sa paligid niya, at nang binuksan na nito ang kanyang mga mata ay lumitaw ang asul na enerhiya na landas. At ang pagtakbo ng kaaway ay bumabagal na siyang mapagtanto ni Li Jun na nakikita niya ang bawat paggalaw ng lalaki patungo sa kanya na kinuyam ang kamao upang bigyan ito ng matinding suntok, na siyang madali lang naiwasan ng ating bida ang pag-atake ng kaaway, tapos ay hinawakan ni Li Jun ng mahigpit ang pulso nito, na tinupi ang braso sabay sinipa sa baywang ng lalaki, na naging dahilan para mapasigaw ang kaaway sa matinding sakit na hinawakan ang kabilang braso niya. Sumigaw naman ang isa pang natitirang kaaway na sinabi na bastardo si Li Jun na tumatakbo patungo sa ating bida na siyang sinulyapan nito ni Li Jun sa likuran niya. Nakaagad nagbigay buong lakas niya na suntok ngunit pinigilan lang ito ng palad ni Li Jun, na kung saan may hindi makapaniwalang mukha ang pinapakita ng kaaway nang pigilan lang ito ni Li Jun ng walang kahirap-hirap. Subalit hindi na mahila pabalik ng lalaki ang kamay nito na siyang todo na pinisil ni Li Jun ang kamao ng kaaway sa pamamagitan ng kanyang palad na napapasabi na lang ang lalaki na tumigil na siya dahil ito ay napakasakit na. Mas lalo pang diniinan ng ating bida ang pagpisil nito sa kamao ng lalaki na napabagsak na lang sa kalye dahil sa matinding sakit. Ang unang lalaking tinamaan ay nawalan ng malay na nakahandusay na lang sa kalye na basag ang mukha, at ang pangalawang lalaki naman ay nakaluhod na hinahawakan ang tagiliran nito sa sakit, at ang ikatlong lalaki naman ay napapaiyak na lang sa sakit na nakadapa at ang iba sa daliri niya ay binaluktot ni Li Jun. Nakatayo na lang si Li Jun sa tatlong lalaki na iniinda ng dalawang lalaki ang mga sakit na natamo nila sa ating bida habang ang isa ay payapa nang natutulog sa kalye matapos makatanggap ng matinding knockout kay Li Jun.
At makikita si Lee Jun na walang saya sa kanyang mukha, na siyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at malungkot na ibinaba ang ulo na sinabi sa tatlo na alam din niya na siya ay isang basura na hindi man lang makapagmana ng dugo ng kanyang ninuno. Inaalala ng ating bida ang panahon ng nasa puder pa siya ng kanyang pamilya na makikita ang nabasag na palayok ng halaman, at ang silweta ng kanyang ina na lubhang nade-depress na nakahawak sa ulo nito dahil sa kanyang anak. At makikita ang batang si Lee Jun na takot at umiiyak na nakaangat ang dalawang kamao nito na nakadepensa matapos ihagis ng ina niya sa kanya ang palayok ng halaman na siyang sinisigawan siya ng kanyang ina na siya ang dahilan kung bakit siya nagkaganito. Kumaripas ng takbo si Lee Jun sa takot na patuloy na lumalabas ang mga luha niya na hinahabol ng kanyang ina na sumigaw ang kanyang ina na sinira niya ang buhay nito kaya papatayin niya siya. Mabilis niyang binuksan ang pinto, at nagulat nang may mapansin siya sa kanyang harapan, kung saan makikita ang kanyang ama na nakatayo lang sa harapan niya na walang imik na nakatingin sa batang si Lee Jun. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lee Jun at humingi ng tulong sa kanyang ama dahil gusto siyang patayin ng kanyang ina. Gayunpaman walang emosyon na tiningnan lang siya nito ng kanyang ama, at maya-maya pa ay tumalikod na ito ng tingin sa kanya. Sinubukan na iniabot ni Lee Jun ang mga kamay nito sa kanyang ama na nagmamakaawang pakinggan na muna siya nito. Ngunit naabutan na siya ng kanyang ina na kaagad hinila ang buhok niya pabalik sa loob. Napatuloy pa din na inaabot ang kamay nito sa kanyang ama na hinihiling na tulungan siya nito. Nakaagad naman na sinarado ng kanyang ina ang pinto ng kwarto. At balik sa kasalukuyan makikita si Lee Jun na nakatayo at doon niya napagtanto na ang lahat ay tinapon siya at inabando. Habang tinitingnan niya ang mga kaaway ay naisip ni Lee Jun na sa kanyang nakaraang buhay ay ginawa niya ang lahat para lang makilala ng kanyang pamilya ngunit iba na sa buhay na ito. Kinuyam niya ang kamao sa galit na inisip na hindi niya hahayaang sayangin ang pagkakataon na ito na ibinigay sa kanya na mas sayang pa dahil lang sa mga walang kabuluhang bagay na hinahabol niya dati. Habang nakatayo na may malaking anino sa kanyang likuran ay naisip ng ating bida na sa kanyang sarili ay bubuuin niya ang kanyang lakas at maging proud sa sarili. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng malakas na asul na enerhiya na inisip ni Lee Jun na hindi tulad ng nakaraang buhay niya ay hindi niya hahayaan na may makasakit pa sa kanya. Bumalik muna tayo sa eksena ng kahapon ng gabi na malapit sa campus na naiilawan ng maliwanag na buwan. Sa bakanteng lote makikita si Lee Jun na pawis ang mukha niya na binuksan ang bibig na pilit na hinahabol ang hininga nito, na sinabi sa kanya ng matandang master na ang Origin Divine Skill ay isang cultivation skill na nagmula sa kaguluhan. Naririnig ni Lee Jun ang mga berdeng dahon na nahuhulog mula sa puno na siyang sinabi ng master niya na ito ay isang immortal cultivation technique na sumisikat, na ito lamang ay kapag ang katawan ay itinulak sa mga limitasyon at sa harap natin ay ang master ni Lee Jun na pinapaypay ang sarili nito habang nahuhulog ang mga dahon ng puno ng cherry blossom na siyang sinabi ang mga kataga na iyon sa ating bida. At maririnig ang mabibigat na yabag ni Lee Jun sa lupa, at makikita natin siya na may binubuhat na isang malaking bato kung saan bukod sa lahat ng bagay ay nakaupo ang kanyang master sa itaas ng bato, na siyang malakas na boses na tinanong ni Lee Jun sa kanyang master kung ito ba talaga ang tamang paraan para magawa ito. Ang matanda ay lubos na nag-chill sa itaas na madalas na nagpapaypay sa sarili na sinermonan si Lee Jun na hindi siya makapaniwalang may lakas pa siya para magsalita at malayo pa ang kailangan niyang pagdadaanan kaya naman sinabihan na lang din siya na tumigil na sa pagsasalita ng walang katuturan at patuloy na gumalaw. At sa ilalim ng madilim na kalangitan ay maririnig ang mga ungol ng ating bida sa bawat paghakbang niya. Maya-maya pa ay si Lee Jun ay ganap na pagod at nakasandal sa malaking bato na binubuhat nito na siyang iniisip niya na hindi na niya maigalaw ang kanyang mga braso at binti. Subalit nilapitan siya ng kanyang master mula sa likod at tinamaan sa ulo ng isang pamaypay na siyang sinasabihan na tumayo habang nagpapahinga, na siyang naisip naman ni Lee Jun na parang sumusobra na ang master niya. Halos hindi na makatayo dahil sa pagod na nakaturo ang daliri sa sarili niyang sistema na iniisip ni Lee Jun na wala na siyang lakas na makipagtalo sa master niya. Gayunpaman ipinaalam ng kanyang sistema na nakamit na niya ang 2-star Origin Divine Skill at nakumpleto niya na din ang main quest ng Origin Sect Introductory Training, kaya binigyan siya nito ng reward na Origin Link item at 100,000 Tech Tree Points. Na kung saan tiningnan ni Lee Jun ang kanyang palad, at lumitaw ang namuong isang napakagandang gintong singsing. Kinuha ito ni Lee Jun na kaagad sinuri ng mata niya na nagsalita na makinang ang singsing at sopistikado ang disenyo ng pagkakagawa nito, na sinabi ng master niya na meron siyang magaling na mata sa pagpili at ang singsing na yun ay ang kanilang Origin Sect Chi item na siyang sinabihan nito na bilasan na suotin ang singsing.
Kaagad naman ito sinuot ni Li Jun ang singsing sa kanyang daliri, na kung saan kaagad na lumitaw ang information system na ang singsing na ito ay S-class, at ito ay nangongolekta ng inner chi ng mga Origin Sect Inner Fortress ng mabilis at pinapayagan siyang makatakas sa estado ng chi deviation, na may epekto ng estado ng self-defense at may swerte ng epekto na 50% at binabawasan din ang chi deviation ng negatibong 70%. Na siyang ganap na nagulat si Li Jun habang nakatingin sa singsing sa daliri niya na inisip na hindi ba siya nagkakamali, na siyang kaagad na sumigaw sa master nito na ang singsing na suot niya ay isang S-class item, na pabuntong hininga na lang ang master niya habang pinapaypay ang sarili na sinabihan siya na bakit pa niya tinatanong ang bagay na halata naman, at ang singsing na yun ay chi treasure mula sa Origin Sect. Habang tinitingnan niya ang singsing sa daliri niya ay napasabi na lang si Li Jun sa sarili na may pagtataka na kung anong klaseng sekta yun para makatanggap siya ng ganoong item at kung mabuting bagay ba ito sa kanya. Tumingin siya muli sa sistema at inutos na buksan ang route ng impormasyon ng pagpipili ang misyon na kung saan makikita ang tatlong opsyon na misyon na may kaparehong matataas na difficulty level. Subalit may nakakuha ng atensyon ni Li Jun na siyang napansin nito ang pangalawang misyon na The Endless Path of the World's Regrets na nasa mataas din na difficulty level. Tinanong niya sa kanyang master ang tungkol sa pangalawang pagpipilian kung marahil may kaugnayan ba ito sa kanya, na siyang ganap na nakatayo na lang si Li Jun ng mag-isa at nawala ng parang bula ang kanyang master at pilit na sumisigaw at tinatawag niya pa din ang master na gayunpaman hindi na sinagot ng master niya ang tawag nito. Ang bida ay tumitingin sa paligid ngunit hindi nakikita ang kanyang master kahit saan na napasabi na lang na bakit bigla na lang itong nawala at sigurado siya na katabi niya lang ito hanggang kanina lang na napaka-wrong timing para sa kanya. Kaya naisip niya na lang na sa tingin niya kailangan niyang pumili ng maayos at naghahandang pindutin ang sistema para kumpirmahin ang kanyang pipiliin. At balik naman tayo sa kasalukuyan ng kwento sa lungsod kung saan naliliwanagan ang syudad ng paglubog ng araw. Nagpatuloy ng maglakad si Li Jun matapos mabigyan ng leksyon ang tatlong lalaki na siyang iniangat naman niya ang kanyang daliri upang buksan ang sistema nito. Pinili niya nga ang misyon na The Endless Path of the World's Regrets na nasa mataas na difficulty level na may epekto na all martial arts training ay bibilis ng 20%. Napalingon na lang siya nang sinabihan siya ng master nito na bakit yun ang pinili niya, at sa likod ay lumitaw ang master nito na sinabi pang mukhang mas maganda naman ang iba pang pagpipilian, na tumugon si Li Jun sa kanya na sa tingin niya ay maganda rin ito. Iniisip din ni Li Jun ang pagpili ng landas ng sekta na siyang ikinabigla naman din ito ng kanyang master na hindi makapaniwala na ganito siya katapat. Lumingon si Li Jun sa kanyang master na nakangisi at inisip na kahit ano pa ang mangyari ay hindi niya kayang talikuran ang landas ng kanyang master na nagtuturo sa kanya, na siyang nakatingin naman ng master kay Li Jun na iniisip na huwag niyang pagsisihan ito. Gayunpaman, natahimik na lang ang master niya habang hinahaplos nito ang kanyang maputing mahabang balbas na napapaisip sa kanyang disipulo, at naalala nito ang eksena kanina lang sa tatlong bully na lalaki na niyayaya siyang sumama patungo sa Divine Power Sect. Kaya mausisang napatanong na lang ang master nito na kung anong klaseng lugar ang Divine Power Sect na pinag-uusapan kanina ng mga lalaking yon, na siyang napahinto na lang si Li Jun sa kanyang paglalakad. Tumugon naman si Li Jun sa tanong nito na hindi lumingon na sinabing ang Divine Power Sect ay isang lugar kung saan matututunan ang martial arts ng pamilyang Huangfu. Napapikit na lang habang patuloy na hinahaplos ng master ang kanyang balbas na inulit ang sinabi ng kanyang disipulo na nagtuturo ng martial arts ng pamilyang Huangfu na parang nakakatukso yun. Tiningnan ng master niya si Li Jun na nakakuyom ang kamao na naglalabas ng asul na aura na nagpapakita ng malungkot na ekspresyon na siyang pinrangka ng kanyang master at tinanong na hindi pa niya na master ang martial arts ng pamilya Huangfu. Tumugon si Li Jun sa master niya na nanatiling malungkot ang ekspresyon na hindi siya nakatanggap ng blood succession ng kanyang angkan. At bago natin ipagpatuloy ang kwento ay ipapaliwanag muna sa kwento ang tungkol sa blood succession na makikita ang kulay asul na gene na isinalaysay na ito ay tumutukoy sa 75% na probabilidad kung saan ang pamamaraan ng cultivation ng mga magulang ay ipinapasa sa kanilang mga anak. Kung ang mga magulang ay awakeners, ang kanilang mga anak ay awakeners din at sila ay upang ipanganak na may isang pamamaraan ng cultivation technique. Ang natitirang 5% sa kanila ay mga piling bata na nagmana ng mas mataas na cultivation technique at isang kinatawan na halimbawa nito ay ang Sword Dragon ng Ironblood Sword Sect, at sila ang modernong pamilya batay sa martial arts ng sektang Namgang.
Na siyang makikita ang Sword Dragon na matalik na kaibigan ni Lee Jun na sa mata ng publiko kilala sila bilang mga kahangahangang mga pedigree. At balik sa kwento, napapaypay na lang sa pagkadismaya ang master ni Lee Jun na ang gulo ng pamilya niya, at sinabi na sa panahon niya natuto siya ng martial arts nang makilala niya ang kanyang master. Lumingon naman si Lee Jun sa kanyang master at tinanong siya nito na ang dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang ama ay dahil hindi niya minana ang kanyang dugo, na siyang sumagot naman ang ating bida na nagpapakita ng ngiti na oo sa kanyang master. Tinupi ng master ang kanyang pamaypay at hinapik ito sa kabilang palad niya, na sinabi na wala itong kabuluhang dahilan na labis na ikinagulat naman ni Lee Jun. At galit na isinigaw ng master niya na hindi siya makapaniwala na inabandona ng ama niya ang sarili nitong anak sa walang kabuluhan, na ang ganyang tao ay hindi matatawag na ama. Na makikita si Lee Jun na nakatayo na ganap na nagulat pa rin sa reaksyon ng kanyang master. Lumapit ang master sa kanya at hinawakan ang balikat nito na sinabihan si Lee Jun na wala na siyang dapat ipag-alala pa, at sinabi pa sa harap ni Lee Jun na bilang master niya ay ituturo niya ang lahat ng martial arts na alam niya. Na siyang biglang nag-flashback ang alaala ni Lee Jun sa kanyang ama na nakatayo sa harapan niya habang siya ay nakaluhod sa sahig, na sinasabihan siya nito ng kanyang ama na ipinapangako niya na walang magtitiwala sa kanya at wala na din siyang mapagkakatiwalaan pa na iba, at yun ay isang bagay na binigay sa kanya dahil siya ay isang kabiguan. Napanganga na lang ang ating bida sa sinabi ng kanyang master na hindi makapaniwala na bilang isang kabiguan ay may magtitiwala pa sa kanya. Kaya naman dahil doon ay napangiti sa saya si Lee Jun na hinawakan ang kamay ng kanyang master na sinabi na siya na ang bahala sa kanya. Subalit napabitaw na lang ang master niya sa pagkakahawak sa balikat nito nang biglang hindi niya inaasahan na sinabi ni Lee Jun na bakit ang kwento ng buhay niya lang ang pinag-uusapan nila, at nagtatakang tinanong kung ano din ang kwento ng buhay sa nakaraan ng kanyang master. Tinakpan naman ng master ang mukha nito gamit ang pamaypay na sinabing dahil madami siyang nagawang kasalanan sa mundo, ay namuhay siya ng mag-isa. Kaya napatanong na lang si Lee Jun sa kanyang master na may bahagyang takot sa kanyang mukha na sa kasong yun ba ay naging masama siya, na halimbawa na lang na kung naging pinuno siya ng demonic sect, na kung saan lumitaw ang ugat sa ulo ng master niya sa tanong nito ni Lee Jun na ikinagalit niya. Kaagad naman itong hinampas ng master niya gamit ang pamaypay ng ilang beses na galit na sinabing paanong naglakas loob siyang sabihan nito na makasalanan, at napapatili na lang ang ating bida sa sakit ng pagpalo sa kanya ng kanyang master na sinabing masyadong masakit at hiniling na tumigil na siya. At maririnig na lang ang pagsigaw ni Lee Jun sa buong syudad na naliliwanagan ng paglubog ng araw, na sinisigaw na paano siya nakakaramdam ng matinding sakit kung ang master niya ay kaluluwa na lang, na siyang hindi tinantanan ng kanyang master sa paghampas ng pamaypay si Lee Jun, at sa dulo ay maririnig na lang ang boses ng ating bida na humihingi na lang ng tawad sa master nito.